Welcome back sa Dear Kuya Dean, itong tambayan ng mga taong nagmahal, nasaktan, nagtiis, nagising, at minsan, bumalik pa rin kahit red flag na, may siren na, may barangay tanod na, at may tarp na nagsasabing, "Wag ka na dyan." Ako si Kuya Dean. Dito binabasa natin ang mga sulat ng mga taong may kwento. Hindi lang simpleng love problem. Hindi lang crush ko siya, crush niya ako, pero may jowa siya. Dito, minsan ang problema, may kasamang utang, pamilya, pangarap, kasal, negosyo, at yung pinakamabigat sa lahat, yung pakiramdam na ikaw ang bumuo sa isang tao. Pero nung buo na siya, hindi ka na niya kailangan. Ang sulat natin ngayon ay galing kay Mika. Hindi niya tunay na pangalan, syempre. Sabi niya, pwede raw naming basahin ang story niya basta palitan ang names. At ang title ng sulat niya ay, Kuya Dean, ginamit niya ang wedding fund namin para sa pangarap niya. Ngayon, ako pa ang makasarili. Okay, Mika, kung nasaan ka man na yon, pahinga ka muna. Hinga ka. Nandito kami. Babasa tayo. Dear Kuya Dean, tawagin niyo na lang akong Mika. 32 years old ako. Nagtatrabaho ako sa isang logistics company sa Parañaque. Hindi ako mayaman, pero hindi rin ako pabaya sa buhay. Maaga akong natuto mag-ipon kasi panganay ako. Ako yung anak na pag may kulang sa bahay, alam nilang may paraan ako. Pag may due date sa kuryente, ako ang sasalo. Pag may birthday ang bunso namin, ako ang magpapadeliver ng cake kahit ako yung walang cake sa birthday ko. Hindi ako nagrereklamo, Kuya Dean, kasi mahal ko pamilya ko. Pero siguro dahil doon, nasanay ako na mahalin ang tao sa paraan na nagbibigay ako. Pag may kailangan, ako ang nagbibigay. Pag may pangarap, ako ang tumutulong. Pag may kulang, ako ang pumupuno. At doon siguro nagsimula ang problema ko kay Renz. Nakilala ko si Renz 7 years ago. 25 ako noon, siya 28. Hindi siya yung tipong mapapansin mo agad dahil sa itsura. Pero, mapapansin mo siya dahil sa dating. May confidence, may kwento, may pangarap. Una ko siyang nakita sa birthday ng office mate ko sa Tagaytay. Siya ang pinsan ng boyfriend ng office mate ko. Naka-white polo siya, sleeves folded, parang laging handa mag-pitch ng business kahit nasa handaan. Habang kumakain kami, may nagtanong sa kanya. Renz, kumusta na yung plano mong food court? Plano pa rin. Wala palang kapital. Pero darating din yan. Hindi ako naniniwala na pang-empleyado lang ako forever. Hindi ko alam kung bakit, pero natamaan ako sa sinabi niya. Kasi ako, empleyado. Proud naman ako doon. Pero deep inside, may parte sa akin na pagod na rin. Pagod na mag-time in, time out, pagod na mag-budget, pagod na lagi na lang may responsibility. Kaya nung narinig ko siya, naisip ko, ang tapang naman nito mangarap. After dinner, nagkape kami sa labas. Doon kami unang nag-usap ng matagal. Ikaw, Mika, ano pangarap mo? Ako? Oo, yung hindi pangarap ng magulang mo. Hindi pangarap ng kapatid mo. Hindi pangarap ng boss mo. Ikaw, ano yung gusto mo? Hindi ako nakasagot agad. Kasi parang ngayon ko lang narinig na may nagtatanong sa akin nun. Sabi ko, simple lang. Gusto ko ng bahay na may malinis na kusina. Gusto ko ng asawa na pagod din pero uuwi pa rin sa akin. Gusto ko ng anak na hindi matatakot pag pinag-uusapan ng pera. Gusto ko ng tahimik na buhay. Tumango siya. Gusto ko yan. Tahimik na buhay.
pero hindi maliit na buhay. Kuya Dean, alam mo yung feeling na parang may taong biglang marunong magsalita ng language ng pagod mo? Ganang si Ren sa akin nung gabing yon. Hindi siya nanligaw agad, pero consistent siya. Good morning! Kumain ka na? Nakauwi ka na? May meeting ka today? Proud ako sa'yo. Mga simpleng message, pero sa taong sanay mag-alaga ng iba, ibang klase ang dating kapag ikaw naman ang inaalagaan. After 2 months, kami na. Sa umpisa, ang saya. Hindi siya mayaman pero maalaga. Nagdadala siya ng kwek-kwek sa office ko. Sinusundo niya ako pag umuulan. Pag stressed ako, dadalhin niya ako sa Manila Bay para lang maglakad. At lagi niyang sinasabi, Mika, kapag umangat ako, ikaw ang una kong isasama. sobrang naniwala ako doon. First year namin, normal couple lang kami. Date sa murang restaurant, movie minsan. Road trip pag may extra. Wala pa akong nakikitang problema. Second year, nawalan siya ng trabaho. Sabi ng company niya, redundancy. Pero later on, nalaman ko na may issue siya sa attendance. Hindi naman sobrang lala, pero late siya madalas. Sabi niya, hindi niya raw kaya ang routine. Hindi raw siya pang corporate. Naintindihan ko. Or at least, sinubong kong intindihin. Babe, ayoko na bumalik sa office. Sobrang liit na mundo doon. Alam kong may kaya akong gawin. Kailangan ko lang ng konting tiwala. Tiwala. Doon nagsimula lahat. Noong una, pinapahiram ko siya ng maliit. 1,000, 2,000. Pamasahe. Pang-apply, pang-print ng resume, pang-load. Then naging pangbayad sa motor. Pang-ambag sa bahay nila. Pang-grocery. Hindi ko binibilang kasi mahal ko. Pero si Gisa, best friend ko since college, napansin na niya. Mika, hindi sa nakikialam ako, pero para ikaw na ang emergency fund ni Renz. Hindi naman, temporary lang. Naghahanap pa siya ng direction. Mika, direction is free. Pamasahe lang dapat ang may bayad. Tinawanan ko lang. Kasi kilala ko si Jessa. Prangka siya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Ikatlong year namin, nagdesisyon si Renz na mag-small business. Homemade sisig and rice meals. Cloud kitchen daw. Wala pang physical store, delivery lang. Excited siya. Gumawa siya ng logo sa Canva. Nagpa-picture pa siya habang nagluluto. Nag-post siya sa Facebook. Finally chasing the dream. Soon, full-time entrepreneur. Natuwa ako kasi finally, may direction na. Ang puhunan daw kailangan niya around 80,000 para sa supplies, packaging, burner, freezer, delivery ads at konting buffer. Wala siyang pera. Ako meron. Hindi malaki pero may ipon ako. Binigay ko. Hindi loan, hindi investment, hindi malinaw. Basta binigay ko kasi girlfriend ako. Kasi partner ako. Kasi akala ko, pag mahal mo, susuporta ka. At noong una, okay naman. Maraming umorder. Masarap talaga siya mabluto. Yung sisig niya, crispy pero hindi dry. Yung laing niya, maanghang pero creamy. Yung chicken ala king, pang-office lunch talaga. Ako ang gumagawa ng captions. Ako ang sumasagot sa inquiries kapag busy siya. Ako ang nag-aayos ng Excel file. Ako ang nagko-compute ng food cost. Ako rin ang minsan nagde-deliver kapag walang rider. Pagod ako sa work, pero excited ako kasi feeling ko, amin ito. Pero unti-unti, napansin ko, sa posts niya, siya lang. Built this from scratch. Started with nothing but faith. Thank you, Lord, for my business. My business. Hindi our business. Hindi ko muna pinansin.
Sabi ko sa sarili ko, baka naman social media lang. Baka naman hindi importante. Pero masakit pala, Kuya Dean, kapag ikaw ang nagbuhat sa simula, tapos sa kwento niya, wala ka. 4th year namin, lumaki konti ang business. Hindi naman sobrang laki, pero may regular customers. Nag-open siya ng small commissary sa garahe nila. Doon na pumasok ang nanay niya, si Tita Virgie. Si Tita Virgie, mabait kapag may kailangan. Nika, anak, ang swerte namin sa'yo. Ikaw ang anghel ni Renz. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ito makakatayo. Pero kapag usapang desisyon, outsider ako. One time, nagsuggest ako na dapat hiwalay ang personal expenses sa business expenses. Nagtaas ng kilay si Tita Virgie. Ay, Mika, masyado ka namang corporate. Pamilya naman ito. Hindi naman kailangan lahat may resibo. Tumawa si Renz. Babe, relax. Small business lang tayo. Huwag mo gawing Ayala Corporation. Napahiya ako. Pero tahimik ako. Doon ako magaling, Kuya Dean. Tumahimik. Minsan, iniisip ko, baka kaya ako nasasaktan kasi ang dami kong hindi sinasabi habang nangyayari. 5th year namin, nag-propose si Renz. Hindi grand, sa rooftop ng kondo ng kaibigan niya. May fairy lights, may pansit, may cake na nakasulat. Will you marry me? Umiiyak siya habang lumuluhod. Mika, ikaw ang kasama ko nung wala ako. Ikaw ang naniwala sa akin nung wala akong mapatunayan. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong bumawi sa'yo habang buhay. Umiiyak din ako. Sabi ko yes. That night, feeling ko lahat ng pagod, lahat ng gastos, lahat ng doubt, worth it. Finally, ako naman ang pipiliin. Nagplano kami ng kasal. Simple lang dapat. Church wedding, small reception, 100 guests. Hindi dream wedding na pang magazine. Basta maayos, intimate, may dignity. Nag-open kami ng joint account, wedding fund. Ang usapan, pareho kaming maglalagay monthly. Ako, consistent, 20,000 a month. Minsan 25 pag may bonus. Siya, inconsistent. Minsan 5, minsan 10, minsan wala. Pag tinatanong ko, may dahilan. Babe, bumili ako ng bagong freezer. Para rin naman sa future natin. Babe, nagbayad ako supplier. Iikot din yan. Babe, may emergency lang si Mama. Next month babawi ako. Next month. Lagi na lang next month. After 1 year, nasa account na ang 480,000. Around 360,000 doon galing sa akin. Pero hindi ako nagbilang. Kasi kasal naman namin yon. Future namin. Then, dumating si Trina. Si Trina ay dating kaklase ni Renz sa college. Maganda siya. Hindi yung loud na maganda. Tahimik na maganda. Yung parang hindi kailangang mag-effort. Simple blouse, clean hair, maliit na hikaw, pero mapapatingin ka. Nakita ko siya first time sa commissary. Pagdating ko doon, nag-uusap sila ni Renz sa likod. May hawak siyang notebook. Si Renz, nakangiti. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita kapag ako ang kausap. Babe! Sakto! Si Trina pala. College friend ko. Tinutulungan niya ako sa expansion plan. Hi, Mika. Nice to finally meet you. Ang dami kong narinig about you. Finally, parang may kumurot sa dibdib ko. Ngumiti ako. Nice to meet you din. Hindi ako nagselos agad. Or siguro nagselos ako pero ayokong aminin. Kasi ayokong maging insecure fiancé. Sabi ni Renz, consultant lang daw si Trina. May experience sa food franchise. Tutulungan daw siya mag-ayos ng business plan para makakuha ng investor.
investor. Nagulat ako. Investor? Akala ko ba organic growth muna tayo? Babe, opportunity ito. Kapag pumasok investor, makakapag-branch tayo. Branch tayo? Oo naman, tayo. Para sa future natin. Pero hindi ako kasama sa meetings. Kapag tinatanong ko kung kailan sila mag-uusap, sasabihin niya spontaneous lang. Kapag nagtatanong ako kung pwede ako sumama, sasabihin niya technical daw masyado, baka mabore ako. Ako na gumawa ng Excel niya for 3 years, pero bigla akong mabobore sa numbers. Doon na nagsimulang magising si Jisa. Mika, pakinggan mo ako. Hindi ako galit kay Renz. Pero, bakit may babaeng bagong dating, tapos siya na ang kasama sa expansion? Ikaw ang nagpundo. Ikaw ang nag-ayos. Ikaw ang fiancé. Bakit ikaw ang nasa labas? Baka naman may skill talaga si Trina. May skill din siya. Ang skill niya, pumasok sa kwento ng hindi nagbayad ng ticket. Jisa naman. Hindi. Mika, seryoso. Hingi ka ng financial report. Hindi dahil madamot ka. Dahil partner ka. That night, tinanong ko si Renz. Nasa kotse kami. Galing kami sa tasting ng caterer para sa kasal. Masaya dapat. Pero buong dinner, phone siya ng phone. Sabi niya supplier. Pero pagsilip ko, pangalan ni Trina ang lumalabas. Tahimik ako hanggang parking. Renz, pwede ba nating pag-usapan yung business? Ngayon pa talaga? Galing tayo sa wedding errands, babe. Can we just be happy? Gusto ko lang makita yung books, yung expenses, yung income, yung loans, lahat. Books? Oo, para alam natin. Kasi future natin yan. Babe, parang hindi ka nantitiwala. Hindi ganon. Pero ang dami kong nailabas na pera. Wedding fund natin may laman mostly because of me. Business mo nagsimula with my money. Hindi ba normal lang na makita ko? Business ko? Nagulat ako. Kasi siya mismo ang nagsabi. Business ko. Tahimik siya. Tapos sabi niya, So, sinusumbat mo na? Kuya Din, ang sakit pala ng word na sumbat kapag ang hinihini mo lang ay respeto. Bigla akong umatras. Hindi ako nagsusumbat. Hindi? Kasi parang listahan na ng ambag mo ang naririnig ko. Kasi hindi mo ako pinapapasok sa usapan. Kasi lagi mong ginagawang pera ang usapan. Pera? Renz, kasal natin ito. Buhay natin ito. Exactly. Buhay natin. Hindi accounting audit. Hindi natuloy ang usapan. Hinatid niya ako. Pagbaba ko, hindi niya ako hinalikan. Sabi niya, pagod siya. Kinabukasan, nagsorry siya. Babe, sorry kagabi. Na-pressure lang ako. Alam mo naman, gusto ko lang maging worthy sa'yo. Marupok ako, Kuya Din. Niyakap ko siya. Sinabi kong naiintindihan ko. Pero ang totoo, hindi ko naintindihan. Tinabi ko lang. 2 months before the wedding, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Pumunta ako sa bahay nila para ihatid ang sample invitations. Walang tao sa sala, pero bukas ang pinto ng office area sa commissary. Nasa table ang laptop ni Renz. Hindi ko galing mangialam, pero paglapit ko, nakita ko naka-open ang spreadsheet. File name, Expansion Budget Final. Hindi ko sana bubuksan, pero bukas na. Nakita ko ang line items. Freezer, equipment,
renovation, packaging, ads, consultant fee, cash advance. Tapos may isang line. Wedding fund transfer. 300,000. Parang tumigil ang tenga ko. Binasa ko ulit. Wedding fund transfer. 300,000. Hindi ko maintindihan. Nag-scroll ako. May notes. Used for commissary expansion. To replenish after investor release. To replenish after investor release. Parang ang dali sabihin, no? Para bang yung pera may sariling paa at babalik na lang. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko bank app ko. Joint account. Balance 180,000. From 480,000, 180. Hindi niya sinabi. Hindi niya ako tinanong. Hindi niya inamin. Doon ako naupo sa monoblock chair sa tabi ng sacks ng bigas. Ang baho ng mantika. Ang init. May lumilipad na langaw. Ang layo sa fairy lights ng proposal. Then pumasok si Tita Virgie. Ay, Mika! Andito ka pala! Bakit parang namumutla ka? Tita, yung wedding fund po, bakit nabawasan ng 300,000? Ay, Alam niyo po, anak, huwag ka sana magalit. Para rin naman sa inyo yan. para sa amin po, hindi po ako sinabihan. Kasi alam ni Renz na mag-worry ka. Ikaw naman, masyado kang kabado sa pera. Tita, pera po namin yun para sa kasal. Kasal lang ba ang importante? Paano ang kabuhayan? Mika, minsan ang babae kailangan marunong sumuporta sa lalaki. Hindi yung hiilahin mo pababa dahil takot ka. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung kinuha ang pera ko o yung pinagmukha akong hadlang sa pangarap niya. Dumating si Renz after 15 minutes. Siguro tinawagan siya ni tita. Pagpasok niya, galit siya. Hindi guilty, galit. Bakit mo binubuksan laptop ko? Bukas na, Renz. At bakit mo kinuha yung pera? Hindi ko kinuha, ginamit ko. Without telling me? Kasi alam kong magnuno ka. So alam mong mali. Hindi mali. Risk. Business risk. Pera natin yun para sa kasal natin. Mika, kasal tayo after 2 months. Magiging pera rin naman natin yan. Bakit kailangan sobrang hiwalay? Hindi ba mag-asawa na tayo soon? Hindi pa tayo kasal. At kahit kasal tayo, hindi ibig sabihin pwede mong kunin ng hindi ako kinakausap. Ang OA mo. OA? Oo, babayaran ko yan. May investor na. Pag-release, balik agad. Kailan mo ibabalik? Soon, after investor release. Sino ang investor? Hindi mo kilala. Si Trina? Huwag mong idamay si Trina. Doon ako napatawa. Yung tawa na hindi masaya. Kasi sa unang pagkakataon, mas mabilis na ipinagtanggol si Trina kaysa sa nararamdaman ko. Wow! So siya ang bawal madamay. Ako, pwedeng kuhanan ng 300,000 nang hindi kinakausap. Mika, huwag kang ganyan. You're better than this. No, Renz. I was better than this. I was better before I kept making excuses for you. Umalis ako. Hindi ko kinuha invitations. Hindi ako nagpaalam kay Tita Virgie. Sa kotse, tumawag ako kay Jessa. Pagkasagot niya, hindi pa ako nagsasalita, umiyak na ako. Mika? Hello? Nasaan ka?
Jessa, kinuha niya yung wedding fund. Magkano? 300,000. Okay, huminga ka. Nasaan ka? Sa labas ng bahay nila. Umalis ka dyan. Punta ka sa akin. Na yan na. Pagdating ko kay Jessa, hindi siya nagtanong agad. Pinainom niya ako ng tubig. Pinaupo niya ako. Tapos sabi niya, Mika, kailangan mong isulat lahat. Every transfer, every amount, every date. Huwag ka muna magdesisyon as fiancé. Mag-isip ka as Mika. as Mika. Parang ang tagal ko nang hindi naging Mika. Lagi akong girlfriend ni Renz. Future wife ni Renz. Support system ni Renz. Investor ni Renz. Shock absorber ni Renz. Pero Mika, hindi ko nakilala. That night, nag-message si Renz. Babe, please come home. Let's talk. Don't involve other people. This is between us. You know I love you. I did this for us. Please don't ruin everything because of money. Because of money? Kuya Den, bakit ganon? Kapag ikaw ang naghirap kumita, pera yan. Pero kapag sila ang gumamit, pangarap yan. Hindi ako sumagot. Kinabukasan, pumunta si Ren sa office ko. May dalang flowers. Nasa reception siya. Pinatawag ako. Pagbaba ko, nakatayo siya doon. Ang daming nakatingin. Babe, sorry. Please, let's fix this. Not here. Mahal kita. Nagkamali ako. Pero wag mong itapon 7 years. Hindi ako ang nagtapon. Please, I'll return it. Promise. Just don't cancel the wedding. Kailan mo ibabalik? Soon. After investor release. Kailan yon? Within the month. Written agreement. Ano? Kung ibabalik mo, written agreement. Amount, date, payment terms. Babe, parang hindi mo ko mahal. Kung mahal mo ako, hindi mo kukunin ang pera ko ng palihim. Umalis siya. Galit. That same evening, nag-post si Tita Virgie sa Facebook. Hindi niya ako pinangalanan, pero alam kong ako. May mga babaeng gusto lang kasama sa tagumpay, pero ayaw magsakripisyo sa hirap. Ang tunay na asawa, marunong magtiwala. Hindi puro pera ang nasa isip. Ang daming nag-heart react. May nag-comment pa? Tama po, tita. Support lang dapat. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Support lang dapat. Parang yung support, one way. Para ang babae, ATM na may lipstick. 2 weeks akong hindi nakipagkita kay Renz. Pero tuloy pa rin ang wedding preparations. Kasi hindi ko pa kayang kansilahin. Nahihiya ako. Nakapag-down payment na kami sa church. May entourage na. May gowns na. May invitations na. At higit sa lahat, takot akong aminin sa sarili ko na baka hindi na ako dapat tumuloy. Then, one Friday night, may nag-message sa akin sa Instagram. Si Trina. Hi, Mika. Sorry to message you here. I know this is awkward, but I think we need to talk. Kinabahan ako. Gusto ko siyang i-block. Pero may kutob ako. Nagkita kami sa coffee shop sa Alabang. Nakarating ako 10 minutes early. Siya, on time. Hindi siya suplada. Hindi siya mukhang kabit. Hindi siya mukhang kontrabida. At minsan, mas nakakainis yon, Kuya Din. Kasi mas madali sana kung masama siya. Umupo siya. Thank you for meeting me.
What is this about? Renz. If this is about the business, I already know he took money from our wedding fund. That's part of it, but not all. Naramdaman kong nanlamig ang kamay ko. Inilabas niya ang folder. May printed messages. May bank transfer receipts. May screenshots. Sabi niya, hindi siya investor. Siya ra ang nilapitan ni Renz para umutang. 200,000. Ang sabi ni Renz sa kanya, urgent expansion at short-term bridge lang. Pero ang mas malala, sabi ni Renz sa kanya, postpone daw ang wedding namin because we were having problems. Sabi niya, halos hiwalay na kami. He said that? Yes. And I'm sorry. I believed him at first. May nangyari ba sa inyo? No, not physically. But he was emotional. He kept saying I understood him better, that you were controlling, that you didn't believe in his vision. Hindi ako umiyak. Hindi agad. Kasi parang may part ng utak ko na nag-shutdown para kayanin ang bawat sentence. I'm not here to hurt you. I'm here because I found out about the wedding fund, and because he asked me yesterday if I could still release another 150,000. For what? He said supplier issue, but I checked some of the invoices. Some are not real. Not real? Inflated. Some duplicated. Some vendors don't exist. Parang pelikula. Pero hindi maganda ang lighting. Walang background music. Kapel ang na lumalamig at dibdib kong parang may nakaupo. Umuwi ako na dala ang folder. Tinawagan ko si Renz. Sinagot niya after third ring. Babe? We need to talk. Tonight. Okay. Punta ako dyan. No. Sa bahay ni Jessa. Bakit doon? Because I don't trust myself to be alone with you. Dumating siya sa bahay ni Jessa ng 9:09 ng gabi. Nandoon si Jessa sa kitchen. Kunyari, naghuhugas pero halatang nakikinig. Pinakita ko ang folder. Una, tahimik siya. Then numipi siya. Yung ngiti na parang ako pa ang bata. So Trina got to you. So totoo? Mika, you don't understand business. Then explain. I had to move money around. You lied to me. I protected you from stress. You told Trina we were almost over. Because emotionally we were. You were always doubting me. You borrowed from her? Temporary. You faked invoices? Fake is a big word. Anong small word? Arts and crafts? Napatingin si Renz kay Jessa. This is none of your business. The moment you made my best friend cry over 300,000, naging hobby ko na ito. Renz stood up. Mika, kung ito ang gusto mo, sige. Cancel the wedding. Ruin everything. Tell everyone I'm the villain. But remember this. I was building something for us. Ikaw ang sumuko. Hindi ako sumuko. Napagod ako magpanggap na hindi mo ako ginagamit. Ginagamit? After everything? Yes, Renz, after everything. Especially after everything. Doon siya natahimik. Then for the first time, nakita ko siya ng walang charm. Walang pitch, walang babe, walang pangarap. Lalaki lang siya na nahuli. Umalis siya. Kinabukasan, I canceled the wedding. Hindi agad official. Una, tinawagan ko muna ang coordinator. Tapos church. Tapos venue. Every call,
Parang may pinapatay ako na version ng buhay ko. When I told my parents, umiyak ang nanay ko. Hindi dahil sa pera, dahil nakita niyang durog ako. Sabi ng tatay ko, tahimik lang muna. Tapos lumabas. Pagbalik, may dalang syupao. Hindi siya expressive, pero iniwan niya sa table at sabi, Kumain ka muna. Mas mahirap magdesisyon pag gutom. umiyak ako lalo. Si Tita Virgie syempre nag-message. Mika, sana pinag-isipan mo. Hindi biro ang kahihiyan na ginawa mo sa pamilya namin. For the first time, sumagot ako. Tita, mas nakakahiya po magnakaw ng tiwala kaysa magkansela ng kasal. Hindi na siya nag-reply. Renz tried for weeks. Messages, calls, emails, flowers, long apology, short apology, angry apology, sad apology. May isang message siyang hindi ko makalimutan. Mika, hindi ako perfect. Pero sana maalala mo na ikaw ang dahilan kaya ako naging ganito kalayo. At doon ako lalo nasaktan. Kasi totoo. Ako nga ang dahilan. Ako ang bridge. Ako ang puhunan. Ako ang safety net. Ako ang tagasalo. Pero kung ako ang dahilan kung bakit siya nakalayo, bakit ako ang naiwan? 3 months na mula nang kinansela ko ang kasal. Nagbayad siya ng 50,000. Sabi niya, installment daw yung iba. Hindi consistent. Yung business niya, tuloy pa rin. Mas maliit na. Wala na si Trina. Si Trina, by the way, also demanded payment. Good for her. Ako, okay minsan. Hindi okay madalas. May days na proud ako sa sarili ko. May days na binabasa ko old messages namin and iniisip ko, baka naman may good parts talaga. Baka naman minahan niya ako. Baka naman natakot lang siya. Baka naman kaya pang ayusin. But then I remember the spreadsheet. Wedding fund transfer. 300,000. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kuya Dean, ang tanong ko, paano mo malalaman kung ang isang tao ay minahal ka talaga o minahal lang niya kung ano ang kaya mong ibigay? At paano ako magsisimula ulit kung pakiramdam ko 7 years ng buhay ko ang nawala? Hindi ko alam kung galit ako, malungkot, nahihiya o nanghihinayang. Minsan gusto ko siyang singilin. Minsan gusto ko siyang yakapin. Minsan gusto ko lang ibalik ang sarili ko bago ko siya nakilala. Sana mapayuhan niyo ako. Mika. Micha, una lahat, salamat sa tiwala. Ang bigat ng sulat mo. At sa mga nakikinig ngayon, siguro marami sa inyo ang tahimik dahil may kilala kayong ganito. O baka kayo mismo napunta na sa ganitong sitwasyon. Yung hindi ka naman pinilit sa umpisa, hindi ka naman tinutukan ng baril, hindi ka naman sinabihan na ibigay mo lahat. Pero unti-unti, dahil mahal mo, ikaw na mismo ang nagbibigay. Hanggang isang araw, pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka na partner. Ikaw na ang wallet. Ikaw na ang emotional insurance. Ikaw na ang business loan na may kisses. Micha, sasagutin natin yung tanong mo. Paano mo malalaman kung minahal ka talaga o minahal lang niya ang kaya mong ibigay? Ito ang sagot ko. Tingnan mo kung sino siya kapag wala ka ng binibigay. Kasi maraming tao ang mabait habang may nakukuha. Maraming tao ang sweet habang may napapakinabangan. Maraming tao ang marunong magsabi ng ikaw ang dahilan ng pangarap ko habang ikaw ang napapagasolina sa pangarap niya. Pero kapag humingi ka na ng respeto, accountability, transparency at boundaries, doon lumalabas ang totoo.
Minahal ka ba niya? Possible. Hindi natin kailangang sabihin na lahat ng 7 years fake. Baka may totoong lambing. Baka may totoong memories. Baka may totoong panahon na inalagaan ka niya. Hindi naman ibig sabihin kapag may betrayal, lahat ng nakaraan ay scripted. Pero ito ang mas mahalagang tanong. Kahit minahal ka niya, minahal ka ba niya ng tama? Kasi hindi sapat ang mahal naman kita. Mahal ka pero nilihim ang pera. Mahal ka pero ikaw ang pinagbuhang kontrabida. Mahal ka pero sa ibang babae nagkukwento na halos hiwalay na kayo. Mahal ka pero kapag humingi ka ng written agreement, sasabihin hindi mo siya mahal. Hindi pagmamahal ang tawag doon. That is affection without respect. Lambing without accountability. Pangarap without honesty. At Micha, hindi kasal ang tawag sa papasukin mo sana. That would have been a lifetime subscription to explaining why your pain is inconvenient to his dreams. Dito tayo sa wedding fund. May mga tao kasing sasabihin, pera lang yan. Hindi. Hindi pera lang yan. Yung 300,000, hindi lang amount. Oras mo yan. Pagod mo yan. Overtime mo yan. Pagtitipid mo yan. Mga lunch na hindi mo binili. Mga grab na hindi mo sinakyan. Mga damit na hindi mo binili. Mga araw na pumasok ka kahit pagod ka. Mga buwan na nag-ipon ka habang siya puro next month. Kaya kapag kinuha niya yon ng walang paalam, hindi lang pera ang kinuha niya. Kinuha niya ang consent mo. Kinuha niya ang seguridad mo. Kinuha niya ang karapatan mong magdesisyon para sa sarili mong pinaghirapan. At ang pinakamabigat, kinuha niya yung version ng future na pinaniwalaan mo. Kaya normal lang na nagluluksa ka. Hindi ka lang nagmo-move on sa lalaki. Nagluluksa ka sa kasal na akala mo mangyayari. Sa bahay na akala mo titirhan nyo. Sa anak na inisip mong magiging kamukha niya. Sa family name na muntik mo nang dalhin. 7 years yon. Hindi mo kailangan magpanggap na kaya mong bitawan in 7 days. Pero Micha, pakinggan mo ako. Hindi nawala ang 7 years mo. Masakit man pakinggan, pero yung 7 years na yon, nagturo sa'yo ng napakamahal na lesson. Hindi lahat ng tinutulungan mo dapat pagkatiwalaan ng buong buhay mo. May difference ang support at sincerity. Support is, tutulungan kita habang tumatayo ka. Self-erasure is, ako ang sahig. Tapakan mo ako para tumaas ka. Support is, naniniwala ako sa pangarap mo. Self-erasure is, kahit hindi mo ko isama sa pangarap mo, popondohan ko pa rin. Support is love. Self-erasure is, slowly disappearing and calling it loyalty. At Micha, matagal kang nawala sa sarili mo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nababalik. Now, practical tayo. Una, sing epicha. Hindi dahil bitter ka. Hindi dahil naghihiganti ka. Kundi dahil accountability matters. Kung may transfers, screenshots, bank records, messages, ayusin mo lahat. Gumawa ka ng clear computation. Magpadala ka ng formal demand message or letter, ideally with help from someone who earns legal vocabulary. Hindi ko sinasabing gera agad, pero huwag mong gawing emotional ang utang. Kasi kapag emotional, madali kang paiikutin. Dapat simple. Amount testing, amount repaid, remaining balance, deadline, payment schedule, mode of payment, written appetite. Walang babe. Walang remember us. Walang after all they've been through. Kapag pera ang pinag-uusapan, tesuro ang language, hindi nostalgia. Second, stop distancing the relationship until the micro-advice is documented.
Kasi ang gagawin niyan, ihahalo niya yung pagmamahal sa para. Sasabihin niya, akala ko ba mahal mo ako? Para mahiya kang maningil. Sasabihin niya, pera lang pala. Para magmukha kang mababaw. Sasabihin niya, Renz failed there. At yung nanay niya, si Tita Virgie. Sorry pero ang daming Tita Virgie sa mundo. Yung mga taong, kapag ikaw nagbibigay, anghel ka. Kapag naninil ka, demonyo ka. Kapag tahimik ka, mabait ka. Kapag nag-boundary ka, mayabang ka. Mika, huwag mo hayaang ang Facebook post ng isang taong nakinabang sa katahimikan mo ang mag-define ng karakter mo. Hindi ka makasarili. Hindi ka mukhang Tera. Hindi ka hadlang sa pangarap niya. Ikaw ang taong ginawang puhunan ng walang pahintulot. At may karapatan kang umalis. Ngayon, tungkol naman sa tanong mo, paano magsisimula ulit? Hindi biglaan. Start small. 1. Ayusin mo ang finances mo. Gumawa ka ng recovery plan. Magkano nawala? Magkano ang kailangan mong ibalik sa sarili mong savings? Anong timeline? Gawin mo itong project. Project Balik Mika. 2. Linisin mo ang digital space mo. Hindi dahil bitter, kundi dahil healing. I-archive mo photos kung hindi mo kayang i-delete. Mute mo common friends kung puro updates niya. Huwag mong araw-araw lasunin ang sugat mo tapos magtataka ka bakit hindi naghihilom. 3. Sabihin mo sa trusted people ang totoo. Hindi mo kailangan mag-post, pero kailangan may mga taong alam ang nangyari. Kasi kapag ikaw lang may alam, madaling baliktarin ang kwento. 4. Mag-therapy ka kung kaya. Or counseling. Or kahit regular honest conversations with someone grounded. Hindi dahil baliw ka, kundi dahil betrayal trauma is real. Kapag ninakawan ka ng tiwala, kailangan mong matutong magtiwala ulit. Una, sa sarili mo. 5. Huwag munang gawing goal ang bagong love life. Ang goal muna, bumalik ang boses mo. Kasi for years, natuto kang tumahimik. Ngayon, practice ka magsalita. Practice saying no. Practice saying, I need to see the numbers. Practice saying, I am not comfortable with that. Practice saying, hindi ako madamot. May boundary lang ako. Practice saying, mahal kita, pero hindi ako papayag. Yan ang bagong love language mo sa sarili mo. At Mika, about Renz. Kung one day magbago siya, magbayad siya, umamin siya, mag-sorry siya ng walang excuse, good. Let him become better. But he does not need to become better beside you. Minsan, ang papel natin sa buhay ng isang tao ay maging lesson, hindi lifetime partner. At masakit yon. Kasi gusto natin tayo ang ending. Pero hindi lahat ng tao minahal natin ay dapat umabot sa last chapter. Some people are chapters. Some are warnings. Some are expensive seminars. Si Renz, mahal na seminar yan. 300,000 plus 7 years. Kaya dapat siguraduhin mo, Mika, na graduate ka na. Huwag ka nang umulit sa subject. Sa mga nakikinig, kung ikaw ay nasa relasyon ngayon at ikaw ang palaging nag-a-adjust, ikaw ang laging nagbabayad, ikaw ang laging umiintindi, ikaw ang laging strong, tanungin mo ang sarili mo. Kapag tumigil ako magbigay, may matitira bang pagmamahal? Kapag nag-boundary ako, rerespetuhin ba ako? Kapag humingi ako ng clarity, kakausapin ba ako o Google trip ako? Kapag sinabi kong nasaktan ako, aaminin ba niya? O ipapaliwanag niya kung bakit kasalanan ko rin? The answer to those questions will tell you more than any I love you. Mika, I know you feel like naiwan ka. Pero from where I'm sitting, hindi ka naiwan. Nakaligtas ka.
You did not cancel a wedding. You prevented a marriage where your consent could be treated as optional. You prevented years of being called selfish every time you asked for fairness. You prevented children, properties, loans, and families from being tied to someone who already showed you that when pressure comes, he will choose secrecy over partnership. That is not failure. That is protection. Someday, kapag handa ka na, may mamahalin ka ulit. At this time, hindi mo na kailangang bilhin ang seat mo sa table. Hindi mo na kailangang patunayan na worthy ka by sacrificing yourself. The right person will not make you audition for basic respect. The right person will not call your boundaries a betrayal. The right person will build with you, not from you. Kaya for now, Mika, cry, rest, collect, heal, rebuild. At kapag namimiss mo siya, basahin mo ulit yung spreadsheet line. Wedding fund transfer, 300,000. Hindi para magalit forever, kundi para maalala mo kung bakit ka umalis. Minsan kailangan natin ng resibo para hindi tayo lokohin ng nostalgia. Mika, hindi ka makasarili. Hindi ka sayang. Hindi ka lip. 32 is not the end. 32 can be the age you stopped funding your own heartbreak. And that for me is a beginning. Mga ka-dear Kuya Dean, ang lesson natin today, kapag ang pangarap ng mahal mo ay kailangan sirain ng peace mo, hindi na partnership yon. Kapag ang tiwala ay ginagamit para hindi magpaliwanag, hindi na love yon. At kapag ang pera mo, oras mo at puso mo ay kinukuha ng walang respeto, may karapatan kang magsara ng pinto kahit 7 taon na itong bukas. Mika, salamat sa sulat mo. Sa mga gustong sumulat, ipadala niyo lang ang kwento nyo. Palitan natin ang pangalan pero hindi natin papalitan ang puso ng kwento. Ako si Kuya Dean at tandaan, hindi lahat ng umiiyak ay talo. Minsan, umiiyak ka kasi finally, pinili mo na ang sarili mo. Hanggang sa susunod na sulat, good night, ingat kayo at huwag kalimutang maningil kapag may resibo.